Taas mo kamay. Yan. O, kita mo? Kung natuwa kayo May noon, balita ako sa inyo. matutuwa rin kayo ngayon. Dahil yun din nakakantahin namin. Yan. Nakakatuwa. At saka napansin ko puro, Alam ko na, yung sinasabi mo. Oo. Naramdaman ko na. Ang tingin ko sa mga nandito ngayon, para mga yayamanin lahat. puro mayayaman pare. Oo, Yan ang napansin ko nga eh. Parang, at saka pagpasok mo, amoy pera kagad oh. Lalo na itong lamesang yun, nakita mo. Oo. Talagang nakita mo yung perlas, talagang ano oh. Wala ba mas malaki doon? Oo, ang lalaki oh. From New Zealand, Diba? your show. Galing ko na pala sa Gamit ka pa yung silang niya, ma'am? Oo. Itingnan mo nga naman ano. Wala ko kasing producer sa inyo ngayon doon. Hindi ko alam bakit, baka namatay na yung mga fans namin doon ng araw. Ganito yan, pare. Ha? Alam mo kung bakit sila yayamanin? Kasi siyempre, katulad natin, nagsimula rin tayo sa wala. Diba? Oo. Ngayon, habang tayo nagkakapangalan at nagkakaedad, sila naman umaasenso. Ang dami ko naman sasakyan ngayon. Pangarap ko kasi contractor eh. Talaga ng araw pa eh. At saka, nandito rin si Ma'am May. Yeah, producer At natin si sa Manila. Director namin na ito sa Manila. Sumunod at saka talagang parang siguro may miss din tayo. Oo, parang Barkada mo supportahan namin tayo. yan eh. Talagang, Si Madonna, hindi mo talaga i-acknowledge. Ha? kumusta ka na? Oo. Talent ko, talent. Meron akong mga nakita rin mga rito, yung mga outstanding talents. Mga bata na gumagawa ng kanta, gano'n. Nakakatuwa. Meron ako nakita kanina ng Australiana yata rito na... Charlie. Oh yeah. Ayun, matangkad. I hope you understand what I'm saying here. I said I met you earlier and I heard you're making songs and like that, you know. And yeah, make songs, yeah. Good for you. You should learn Tagalog. Yes, you should. Daring ko sagot, opo. Sabihin, ginagalang ka pala, ginagalang ka. Nakakatuwa yung mga na-meet ko minsan. Alam ko marami ng senior citizen dito eh. Di naman. Kanina lang kasasabi oh. Ilang taong kayo nung naalala yung katang niya. Hindi, yun ang pagkakataon. Ako may namit na akong ganyan. Sabi sa akin, alam mo, paborito ko yung kanta mong anak. Visit. Pagkatapos sabi sa akin, senior citizen yun. Pagkatapos sabi sa akin, alam mo, talagang kinder pa lang ako, naririnig na kita eh. Maraming visit dito sa Australia eh. Talagang, anong gagawin mo natin? Kakanta pa tayo rito, ano ba? Hindi, meron O siya baka mga ilan tanong. tayo? Lalo-lalo na sa'yo. May tanong daw. Buhay pa? Okay. Ako naman eh. Kakain lang po kayo. And we'll have a why don't we open some questions to our media and on the floor. Sino po who would like to ask questions? Huwag lang yung edad, ha? Huwag na. Yun daw from SBS. From SBS. Mars. Kung wala po, pakakainin natin sila. Okay. We have a question from SBS Filipino. Thank you. And welcome po ulit sa Australia. I'm Edna Matibay from SBS Filipino. Hello po. Magandang gabi po sa inyo. I guess ang tanong po ay para sa lahat din po ng mga fans na nandito. Ano ba yung pinagkaiba ng pagpe-perform ninyo sa mga kapwa natin Pilipino sa Pilipinas versus dito sa mga audience po na mga nasa ibang bansa na at sabik na sabik pong mapakinggan ulit ang inyong musika? Ikaw may napansin ka bang Pagkakaiba. Ang pagkakaiba, yung bansa, siyempre. Yan ang pinagkaiba.
Pero, At saka yung binabayad nila. dollars. Australian dollar dito eh. Alam nyo kasi kami, ito alam, merong mga invitation sa amin na konting kanta, ganyan. Or, di ba? Merong gano'n. Pag wala, tulad mo, o kaya si Pareng Haji, rest in peace, di ba? Mababa boses mo, di ba? Oo, wow. Yun. Ang para tumaas yun, kailangan tumaas din yung talent fee. Pag konting kanta, Konting memorize. Pero ang pagkakaiba is, meron ba? Kasi sa Pilipinas, sabihin ko na lang yung pagkakapareho. Nung araw, syempre, ang mga nanonood sa'yo, mga estudyante, walang pera. alam mo yan, katulad din natin. At ako naman, kumakanta sa mga piyesta, pinapakilala ko yung sarili ko. Ang bayad lang sa akin ay 2 manok, kalahating sakong bigas. At totoo po. At saka ko, 4 na piraso ng buko. Hindi nga. Ngayon, iba na eh. Dollar na ngayon. Malaking pagkakaiba. Kayo naman, di ba? Sa Pilipinas, ang ginagamit yung panghilod, yung bato, di ba? Ganon, di ba? O dito, di ba? Iba na, di ba? Mga body wash. Social. Diba? Pare-pareho tayong masenso na eh. Ganon talaga, no? Bakit naman kung walang asenso, di ba? Aba, marami rin sa Pilipinas na gano'n. Kaya, nakita mo itong grupo na to, kahit mataas ang gasolina, walang pakialam, nandito eh. No? Ibig sabihin na nun ay, sa akin, ang ibig sabihin ho nun, lalagyan ko ng konting lalim, no ha? Kasi pati, biro tayo ng biro dito. Okay, hindi na tayo serious eh. Ano nga rin yung tanong niya? Ang Difference. ang pagkakaiba, hindi, yung pagkakapareho. Ang pagkakapareho, lalo na after yung pandemic, napansin namin na yung mayayaman, na yung dating mga makukunat, na-realize nila yung pera baliwala eh. At mas napansin nila na yung mga kaibigan ko na mayayaman yun. Walang nangyari doon sa pera nila, namatay lang. Hindi, I'm being serious. Hindi naman ako trying to mamamatay na ako, baka mauna pa kayo sa akin. Pero sinasabi ko lang. Ano ba yan? Akala ko serious ako. Ang ibig ko lang sabihin na ang pagkakapansin ko ay pare-pareho tayo nagising na kailangan tayo mag-enjoy sa buhay. At baliwala rin yung auto, being poor sucks. No? Pero, siyempre, money is not everything. At nare-realize natin unti-unti yun. At, Upo ka. Agad eh. ako din. Kwentuhan lang ta kayo. Yun, napansin ko pagkakapareho. At, alam mo yun pare, di ba? Ito, sasabihin ko lang. Isa tayo sa pinaka-swerteng artist dito sa history ng music industry ng Pilipinas. Patay na sila Rico Puno at si Haji, tayo buhay pa. Swerte tayo, di ba? Pero sa totoo lang, ito, aminin na natin, magmula nung tayo mga bata, nagsusuportahan na tayo matagal na. Hanggang ngayon. So maraming salamat po sa inyo. Tayo naman, although sabihin na namin na binabayaran kami, pero kaya ako kami bumabalik, lalo na ngayon, kasama na rin yung parang gusto namin sabihin, maraming salamat for the years of support. Yeah. At saka, sinlaki ng pangangailangan mo. Sa pa rin yun. Pero salamat po at nandito tayong lahat. Kita-kita ulit. It's really a joy to see some of the familiar faces po after, not seeing each other for a long time. Lalo na, Si Carol. no? Nakaaway natin yan.
ba? Nakasagutan lang. Oo, gano'n. Kasi mataray ako. Mataray daw siya kasi. Mas mataray kayo. Ito. Taray din tayo, no? Panibagong issue na naman ito. Kakalat na naman. So ayun po, ano pa? Mayroon pa po kayong tanong? Makakaya sagot po siya. Ayun, si... Sir. Yes, Eric Maliwat po, Philippine Community Herald Newspaper. Ang mga laking 80s, lumaki sa mga kanta nyo, kagaya ko. And earlier on, congratulations kasi alam natin universal ang impact ng music at kayo yung isa sa mga masasabi nating nagpapasaya sa mga Filipinos overseas, lalo na sa mga OFWs. Sa kanta nyo na mga pinasikat, Ray at saka Marco, alin doon yung masasabi yung pinaka, sa karanasan nyo, observation nyo, pinaka nagkaroon ng very positive impact, lalo na sa love story ng mga nakikinig. So observation nyo sa lahat ng pinag-concerto kanyo. Anong isang kanta, kung meron kayong masishare na naging impact sa kanila, kahit one line, two line. Curious lang kaming malaman. Oo na. Siyempre, yung nagbigay sa akin ng ibang klaseng buhay, yung breakout song ko na Make Believe. Kasi hindi ko talaga makakalimutan. Pero yung talagang nagpahaba ng aking career, yung My Love Will See You Through, kasi marami yatang tinamaan doon. At yung mga madidilim yung kahapon, mga ganun. Sa mga nakaraan na magaganda. So, yung gano'n, yung bang, ang message kasi nung kanta, di ba? Universal talaga yun. Nangyayari sa lahat ng tao. At relatable, kumbaga. Yun po ang isang ipinapasalamat ko. At kahit papano, nakasama ko yung mga idol ko, mga gano'n. Kuya, gano'n. Yun. Hindi ba tayo umupo? Pwede naman. Upo po kayo. Gawin siya. Busog na busog ako eh. Parang hindi tayo makikita sa likod pag nakupo tayo. Anyway, Pag sasagot, di sila tumayo. Hindi naman sila tumayo eh. Kanina pa sila nakaupo eh. yung impact sa akin o impact sa tao? Sa'yo. Sa akin, Oo. Tatanong lang eh. na medyo magulo yung tanong eh. Anyway, kung ako tatanungin mo, kasi maraming kanta na siya kasi ilan lang yung kanta niyang sumigat eh. Mas matara yun, di ba? And then, kasi hindi naman dahil sa akin, ang mga pagkakataon ang nagbigay ng dahilan kung ba't nagkaganon. Gusto niyo ikwento ko? Huwag na. Yung mga kamukha ni Ma'am Charo, yung Pangako, ginawa niya sa telenovela. So, na-introduce na naman sa panibagong generation. Tapos, kinanta ni Noel Cabangon yung Kahit na Puti ang Buhok Ko. Eto na naman siya, di ba? Pero, wala akong kinalaman doon. Sila yung gumagawa ng paraan, o yung kantang gumagawa ng paraan, para makarating doon sa panibagong generation na naman. Although tayo noon mga alam na yung kantang yan, nung panahon natin, sabihin natin, panahon namin yan eh. Di ba? Pero sa mga kabataan, ha? Ganun ba? Ganun yun. Kaya nagkakaroon ng impact sa akin dahil sa yung karir ko, humahaba dahil sa mga ganung mga pangyayari. Yun lang ibig ko lang sabihin. Bawal. Bawal pa. Ano narinig niyo yung sinabi niya, bawal daw kami mamatay. More pa. Iba talaga itong santo eh. We have another question here. Yeah, another question again. Hello, good evening. Magandang gabi po. Ako po si Shinky Mash from the Philippine Times. I'm just gonna
Tatanungin ko yung tanong na ito in 2 languages para dun po sa mga non-Filipinos. Una po, actually, ngayon lang tayo nagkakaroon ng collaboration na nakikita ng mga audience na may mga artists na nagka-collaborate. Dati wala pong talagang single o solo artist lang. Ano yung masasabi niyong nakatulong o attributes to make you collaborate with each other unlike before? Tuloy mo, te. Hindi ka kasi nagre-report. Sasya Kailangan mag-report sa... May mga kulit. Okay. So di ba po dati, mga solo artist kayo, yung ibang mga artist medyo nagko-compete pa. Ngayon nakikita namin na collaborate yung mga artists. What somehow the attributes that you can think na to make you collaborate and make it cohesive as an artist, a Filipino artist? Ano kaya yun? Hindi kasi yung pagsasama ng ano siyempre ako makikipag-collaborate ako sa isang younger artist na nakikita ko yung sarili ko, di ba? So yun ay pagsasama ng music na magkahalo, may contemporary sound, kumbaga. Pero siyempre yung katulad ng mga duets album ng mga international stars, nagkakaroon siya ng panibagong tunog. Nagkakaroon siya at fresh, nare-refresh yung kanta. So nakakaabot yun sa mga younger crowd. Kasi pagdating sa older crowd, syempre, established na yan eh. Ngayon, you have to get somebody who's younger and para sa akin, hindi naman ganun kasikat, pero pwede siyang madala ng kanta. Yan yung para sa akin ng collaboration. Ay, ito namang ginagawa namin na to, katulad nga ng sagot ko kanina, di ba? Sa laki lang ng pangangailangan namin to. Dala ng pangailangan to. Nagtitiisan lang kami dito eh. Kaya kung tinatanong mo kung what it took, what it takes para mabuo ang isang grupo na kamukha ng hitmakers na ito, you have just to imagine na si Rico lang at si Haji, parehong ang tatas ng ego niyan. Isama mo pa kami. Para pagsama-samahin mo, marami kang ina-navigate ng mga personalities. Ego, yan na nga, ego. At saka siyempre, nung panahon ni Rico at ni Haji, sila yung nagpapa-Nora Honor. At saka, di ba, para Vilma Santos. Pagkasasamahin mo sa isang grupo, pagkatapos isasama mo pa kami, marami kang i-take in consideration. Tig-ibsan yun, halos ganun. Ako lang papaanok sa inyo na ang pagsisigali ay nakalimutan ko na for 1 year. Nung nakasama ko sila, nag-yosi ako ulit eh. Sa hirap talaga ng inabot ko. Tigisan talaga. Kapag wala nun, at walang nag-give in, ay hindi magtatagal eh. At kaya yung collaboration na sinasabi, hindi magtatagal na kamukha ng nangyari sa amin. Nag-work din yun kasi, siyempre, kung tayo mga bata, suntok-suntukan na tayo. Kaso may mga edad na ho kami. Biro lang yung sa panlaki ng pangangailangan. Pwede naman kami mag-solo-solo eh. Kaya lang, ito po ay konsepto ng walang iba, kundi si Boss Vic de Rosario. Vic de Rosario. Hindi ko namin nakita yun. Walang nakakita nun ng ganong klaseng idea. So, yun, yung collaboration na yun, kasi, siyempre, yung una nga, ang pakiramdam ko sa ego, parang kukunti lang ang hit ko compare kay Ray Valera. Pero si Haji, konti rin ang rate. Yung isa lang sumigat doon, pinasigat pa ng anak niya. So yun, si Rico Puno, yung mga accomplishments na gano'n. Ray Valera, di ba? Ito ang napakaraming hits eh, itong tao to. Dahil siya, blessed siya. Isa siyang magaling na composer at kumakanta rin, di ba? So yun lang, dahil
yun nga pinag-usapan namin eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo eh, di ba? Kasi nung sinabi ni Rico po, nung ayaw ko i-record yung kantang Ako si Superman. Kasi wala, sikat na ako eh, di ba? Huwag na, ayoko. Eh, composition na yun. So sabi ni Victor Rosario, ito na lang. Nandun siya eh. Ako na lang pinakanta. Ayun. Kasi ako si Superman, kumbaga, baliktad na baliktad eh, hindi naman siya gwapo. Hindi siya matindi ng katawan. Imagine mo ako kumakanta nun. Payat naman ako. Ako si Superman. Kaya, sa awa ng Pilipino, yun, sumikat siya. Oo din. Ako din. Naawa na rin. Ayan, sa dulo. At saka, maalala ko yung si Rico Puno, nagsisisi raw siya bakit na hindi tinanggap yung Ako sa Superman. Dahil ka din, Kung tinanggap niya daw yun, wala ako ngayon. Sabi niya. Yun eh. Kung tinanggap ko, wala ako ngayon dyan. Doon po nagsimula kasi yung career ni... Sabi ko pasensya ka na, wala ka na magagawa. Nandito na ako eh. Yung collaboration talaga really works. All right, we're going to take a couple more questions before we jump into the photo opportunity. We have another question from SBS Filipino. Here's Dan. Ay, magandang gabi po and welcome again to Australia. Ako si Papa Dan from SBS Filipino. My question, follow up lang dun sa question ni Ms. Jinky. Which songs po, no? And what makes OPM different, yung mula po sa era nyo, kumpara sa today's music? And if you can answer us, ano po yung pinapakinggan nyo ngayon na kanta or artist sa current na artist ng music? Para sa amin naman, the more the merrier. Iba rin ang itsura ng tunog at saka tunog ng original Filipino music ngayon eh. Kumbaga, nag-evolve siya talaga, nag-iba. Even the lyrics that they use nowadays, iba. Yung form, nag-iba, tapos yung rendition, medyo meron akong reservation doon. Pero yung arreglo, Diretso yung pintas. Reservation ko pa eh. Pintas. May pintas siya. Ano yung pintas mo? parang AI lang ang dating. Alam mo, pareho lang ang level. Kasi iba yung kung kumakanta ka with emotion, diba? Mararamdaman mo yun, while just listening to it, diba, mararamdaman mo. Ngayon, parang ano lang yung gano'n, natapos. Madali siyang tandaan, pero yun lang naman para sa akin. Pero yung para sa akin po, napakahirap sumikat nung araw, nung 70s, 80s, napakahirap. Kasi you have to be original. Kasi ang OPM nagsisimula pa noon, nagsisimula pa lang nung araw. So kailangan ang tunog mo iba, ang kanta mo iiba, tapos relatable, unang-una. Hindi mo kaya, kung composer ka, hindi mo kailangan i-please ang sarili mo, di ba? Ang i-please mo ng audience. Yun eh, makaka-relate talaga sila eventually. Yun lang para sa akin. Sasagutin ko lang from the songwriter's point of view. Sabi niya AI yung tunog ng boses. Sa songwriter's point of view, AI din yung paulit-ulit eh. 4 chords. Kung may nakakaintindi ng mga piano o gitara dito, 4 chords. Pinaiikot-ikot lang yun, naka-loop. Yun. Tapos kumakanta ng pagganon-ganon, aakyat din yung chorus, pero yun yung same chords. Kaya, para yung panahon namin, pag ginawa mo yun, sigurado kakantsawan ka ng mga musikero. Meaning, kaya rin sumisikat ang kanta, dahil yung mga musikero na maliliit naman siya na hindi kilala, tumutugtog sa piano sa hotel, tumutugtog sa bar, na hindi kilala, tutugtugin yung kanta mo. Bakit? Ang tingin nila, ito ay gawa ng isang kapwa nila, musikero din. Pero pag nararamdaman nila, parang nagkakalukuhan lang nata, paulit-ulit ang ginagawa ko. Kahit yung pangkaraniwang musikera na yun, mapapansin na parang lukuhan na to, gano'n.
kaya nawawala nung tinatawag na credibility yung ngayon. Dahil sa wala ka marinig na yung mga sinasabi ko mga musikero sa gilid-gilid na tinutugtog yung mga kantang bago ngayon. Yun yung isang dahilan. Dahil yung mga kanta na ginawa ng tao at hindi paulit-ulit. Usually may, verse. O mga takote yung second verse. Bubuelo, papunta sa chorus. Yung chorus, aangat yun para magkaroon ng climax. Tapos, tsaka bababa ang tinti yun. Climax. Yung sinasabing ni Marcos Ison, pag ganun-ganun lang yun, paulit-ulit. Akyat, ganun-ganun. Yun yung pagkakaiba. Yun lang. Tama ba? Merong silent na resistance pagdating sa AI. Ako may mga kanta akong may AI version. Hindi ko siya mapintasan 100%, no. Kasi maganda rin actually. It sounds younger, yun nga, fresher, pero yun lang ang pintas ko. Wala yung emotion. Kasi nga, AI. Hindi mo mahanapan ng emotion ng nanay. Yeah. Hindi naman namin pinipintas siya ng AI na nagagamit ko rin yan paminsan-minsan. Tinitingnan ko ano na ba nangyayari. Kasi ang technology po pwede mong gamitin yan as a tool, as a something gamit, ganun, para pabilisin yung trabaho mo. Pero not to the point na hahayaan mo na siyang gumawa ng lahat, ganun, at wala nang input ang tao. Pero pinag-uusapan natin, nakakaboto eh. Okay pa ba kayo? Parang antok na kayo eh. Kasi AI masyado eh. Pagkakain, nakakaantok, di ba? Tsaka yung AI na talagang pahamak yun. All right, Sir Ray and Sir Marco, we're just gonna take one last question before we jump onto the photo opportunity. Go ahead, Chi. Yes, so I'm Chi, I'm from the Australian Filipina. But I was very lucky to do your press releases before come back to me. Wow, thank you. After college, I was my work and I've worked for you both. So ang tanong po ay, ang test po ng celebrity is really longevity. At dekada na po at sikat kami kayo forever in so many countries. Ano po ang inyong gustong magawa pa for your career sa susunod pa na millennium na ilang taon? Ako ulit. Ako as a singer, syempre, gusto ko dire-diretso. Gusto ko magkaroon pa ng hits, kahit isa or dalawa. Yun lang ang as a singer. Para meron po ako nakakantang bago. Ang nangyayari, syempre, gumagawa ako ng Ray Valera medley or ng Ray Sulina medley just to sound different. Yun lang ang wish ko. Itong kinalalagyan namin, napakalaking swerte na nito sa totoo lang. Kasi hindi naman lahat nagkakaroon ng ganitong blessing. Di ba? At pagkakataon. Oo. So, yung para sa amin po, I think yung aming collaboration, kaming 5, worked for us para humaba pa yung career namin sa entertainment. Kasi hindi naman po kami, magkakakilala po kami, pero not as much. Pero nung nagsimula kami maging grupo, nagkaroon po kami ng bonding siguro mga 4 months. Halos gabi-gabi nagkikita kami. Doon ko na kilala si Ray Valera na mabait pala, na malalim. Pag siya nagsalita, laging may aral. Di ba? Hintay yung punchline. Wala akong punchline. Wala na, yun lang. Ano nga yung tanong? What else? Kung ano pa ang baka meron pang balak. Sasamantalahin ko na ha. Okay. Hingi ako ng tulong sa inyo, hindi pera. At ako pang magbibigay sa inyo ng t-shirt. Actually, yung kahit maputi ng bukong t-shirt.
hindi ko ibebenta sa inyo. Bibigay ko. Kaya lang, ang tulong na sinasabi ko o hinihingi ko, may kinalaman doon sa tanong niya. Kasi po ngayon, yung legacy naman na gusto kong balaking gawin, iniipon ko na po sa isang YouTube channel, yung mga kanta ko na luma at mga kantang bago, ko na po inilalagay sa isang YouTube channel yon. Ang pangalan ng YouTube channel na yon, Sigma 54 Music. Okay. Paano naman mangyayari yung t-shirt? Exchange of. Pagdating sa show, kasi hindi ko dala ngayon yung t-shirt, sana ngayon. Pagdating sa show, basta pakita nyo lang doon sa kasama ko, eto tong batang to, taas ka, tayo ka naman, tayo ka. Yan. Pag nakita nyo siya sa show, ano lang po ako ng 20 na pieces at pakita nyo lang yung subscription nyo doon sa YouTube channel na Sigma 54 Music. Hingin nyo na yung t-shirt sa kanya. Ganun lang kasimple. Kailangan nakasubscribe. Yun ang exchange deal natin. Ano, ha? Ganun lang. Para sagot doon sa tanong mo na ano pa ba ang gusto mong mangyari, ang gusto ko mangyari ay yung mga bata na mga Pilipino, just in case, meron pa silang marinig na, ito pala yung kanta nila nung araw. Ganun lang. Kasi pa, alam niyo, pag inakit nyo sa internet yung isang bagay, para na siyang library dun na ma-access ng buong kahit sino. Yun ang ibig sabihin. Para lang kasi, bakit? Kasi, siyempre, iniisip mo na rin yung di ba? Legacy. Maiiwan ka. You have been here. Parang nagpapaalam ah. Ipanera was here. Ayun lang. Ayun na. Okay. Ayos na. Sagot. Thank you po. Maraming salamat. Just to remind everyone, ano po yung YouTube channel niyo? Sigma 54 Music. Oo. How do you spell Sigma? S-I-G-M-A. Sigma 54. Sigma 54 Music. Sigma 54 Music. Mapansin nyo doon natin yung mga luma. Tapos may makikita kayo mga bago na kumakanta mga bata. O yung mga... Wala akong kinikita doon. Ako pa nag-aabono doon. Sa ngayon, Wala akong magulang na siningil o hininga ng pera pag ginawa ko ng kanta yung mga anak nila. Nililinaw ko lang. pag umabot na ng 1 million subscription yun, Hindi ko kamukha ng ibang songwriter na hihinga yung magulang ng pera. Ganun. Ako ang gumagastos para sila ma-record Totoo at yun. ma-upload doon. Totoo to. At ako naman siyempre, para hindi mamatay yung YouTube channel na yun, kailangan may subscribers. Something like that. Pag subscriber ka naman, makikita mo, may bago siyang inilabas. Yan lang ako yun. Subscribe sila ngayon. That's it. No? Yeah. Yun lang yan. Tapos, hanapin niyo yung batang to, tomorrow ba? Makalawa. Sa show. Ayan. Si Che. Ang asawa ho siya ng anak ko. Manugang ko yan. Yan. Si Greta. Ayun. Ano ko yun, si Greta. Fantastic. Alright, just a reminder, Sigma 54 Music, ang YouTube channel. Sir Marco, meron ka rin bang YouTube channel? Para tinulungan niya rin ako. Ako? Parang meron. Hindi ko matanda. Ano nga yun? Marco Season. Okay. Yun lang? Ha? Napaka-high-tech mo naman para hindi mo pa maalala. Alright. Maraming salamat po for your very generous time. I know it's been a very long day for you. Give them a round of applause. Thank you. Just a reminder, OPM Hitmakers Live Down Under is on Friday na po. It's a sold-out show, so congratulations sa inyong tatlo. And congratulations to everybody. Thank you po for being here. We truly appreciate it.
Maraming salamat sa inyo. Kung alam niyo lang ang pasasalamat namin sa inyo through the years, no? At talagang ganyan. Masaya tayo pagkatapos kami naman babalik dun sa kwarto namin. Yan. Nag-iisa, nagkausap, nasa isang sulok, Ay, nako. nagbibilang ng pera. Mahirap nagbibilang ng may kausap eh. Okay, Hindi ka makapokus. we weren't expecting you to sing, pero kakanta po ba kayo? Ay, Tirahin mo, kaya mo ba? Dali niya eh. You don't have to, no pressure. Tirahin natin. Kaya, meron. Hindi, ako. Sige, tirahin mo. Duet mo na tayo. Tirahin ka ng tirahin. Paano ito pa rin? Ay, ako. Sing along! Tayo ay matanda na. Sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man Maria. ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y agad at yakapin. Hanggang patanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya'y ibigin mo? Kung mag-ibig na ang buhok mo. Ayun si Mama. Wala. Nanay. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok mo. Yun, mabilis na to. Ang hindi mo palakpak, mamamatay. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, ang pag-ibig ay lagi sa'yo. Kahit maputi na kahit maputi na kahit maputi o wala na ang buhok nyo. Okay, thank you, thank you. Hindi, meron pa eh. Meron pa ba? Joke lang. You wanna do the concert now?